Hello, Sir Mark. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing natin yung unit na order mo. The Ascend Kimber Rapide Black Ice. Okay? Airsoft gas blowback pistol. Okay. So, ayan siya sir. Ching. So, unit and magazine. Okay. So, ito yung black ice na ano ba? Silver? Pero pagka sinearch mo kasi sa Google, ito lang kasi lumalabas ng black ice eh. No? So, ayan siya. So, yung itsura niya, as usual, same na same sa tunay na Kimber Rapide na black ice. Ang kulang lang sa kanya is yung marking. Yun lang. Wala lang siya nakasulat na Kimber. Yeah. Pero, pag tinignan mo siya, parang pareho siya. So, ganoon siya. Kasi hindi siya license eh. Okay? So, ito yung magazine. Okay? Yeah. So, pare-pareho. Parang mag-Glock na, no? Kasi ang Ascend, gawa rin ito ni WE. So, syempre, wala naman siyang license, kaya hindi niya pwedeng gamitin yun. Baka siguro, alam niyo, baka mademanda, ganyan. So, natin. Okay. So, ito, single stock magazine. Lagyan natin ng bala. Okay. So, yung sinasabi nila na tunay na single stock kasi isang daan lang siya eh. Hindi siya katulad ng iba na pag yung mga iba parang Tokyo Marui based, ano siya eh, double stock siya eh. So, ang WE lang yung may tunay na single stock. Talagang isa lang talaga yung daanan, no? Okay? Tapos, natin ng gas. Sobrang konti na itong gas na ito. Inuubos na natin. So, wala naman singaw. Okay. Hopefully, may pumasok pa. Kasi sobrang konti na lang to. Okay? So, ayan siya. Always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction. Okay? So, ayan. Okay? So, ambidextrous, safety. Ayan. Okay? So, kung hindi naman nakakasa or hindi nakababa yung hammer, huwag mo na lang gamitin. Kasi actually gagalaw siya konti eh. Ayan o, medyo gumagalaw konting-konti lang, pero pag pinipilit mo baka maputol. Kaya huwag mo siyang pipilitin. Tapos, pag yung mga 1911, ito yung safety niya. So ito, at saka ito, yung back. So kailangan talaga nakapress ka dyan. So kunyari, kinasa natin yan, tapos hindi ka nakapress dito, pag kahit anong kalabit mo dyan, wala yan. Yung mangyayari, diba? Tapos pag ito yung nakasafety sa taas, kahit na nakapress ka dito, hindi rin siya puputok. Parang dalawa yung safety niya. Okay? So, ayan. Alright. So, ngayon, ito, buksan natin ang chronograph. Okay? So, ayan. So, pasok natin, magazine. So, pag pinapasok mo for this one, eh, hindi yata kailangan masyado malakas, basta sakto lang. Okay? Ayan o. Kasi yung magwell niya, hindi siya katulad ng magwell ng ibang pistol na tinutulak yung magazine. Okay? Ito kasi sa kanya, yung magwell niya, parang magwell lang siya sa gilid. So, yung magazine base, yan o, hindi siya tumatama dun sa magwell. So, hindi mo siya kailangan lakasan. Hindi siya katulad yung sa Glock, kailangan medyo lakasan mo. Kaya yung kay mga high kappa, mga T-Rex, gano'n, kaya medyo lakasan ng konti. Kasi baka pinupush out nung magwell. Ito hindi. Kaya kailangan saktong push lang. Kasi baka mamaya masira tong display pag masyado mong malakas kasi tatama siya dito. Yun lang yung ano ko, speculation ko. Ayan o. Pwede kasi siya tumama dyan. Lalo na kunwari naka-open bolt na, naka-ganyan, di ba? Naka-open bolt. Tapos sabay, kasi kapag naka-close yung unit, kung pinapasok mo to, merong isang nozzle tumatama dito sa bala. So medyo parang napipigilan siya sa pag-angat. Pero kapag naka-open, ganyan, naka-open ng ganyan. So pag pinasok mo to, wala nang humaharang eh. Ayan, nakikita mo yung 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 magazine. So nawawala yung humaharang. Yung tendency, parang pwede siyang tumama dito. Yan, pwede siya sumobra. Pero pag tinitingnan ko dito, parang hindi naman. Pero yun, pwede. So medyo ingat lang. Pinapasok. Kailangan sakto lang yan.
I-click naman siya, i-click. Okay? So, yun. Para hindi masira yung magazine. Yun na naman. So, yun. Okay? So, yan. Gawin natin yung... Ano ba gagawin ko? Hindi, huwag na. Ganyan na lang. Okay? So, pasok natin. Okay? Tapos kakasa natin. Okay? So, ayan. Yan. Putok na natin. Teka lang. Malakas yata ito kasi 1911 to. Oh, malakas nga. So, we got 375.5 for the first shot. Okay. Second shot. Okay. We got 359.8. Okay. 359.8. Okay. 357. Okay. 352. And open chamber na. Di ba lang pala nalagay ko? 349.3. Okay? So yan, nag-open chamber na siya. No? Nag-open chamber. Kasi wala nang bahala. So removing the magazine. Okay, saluhin mo. Ayan. Huwag mo hayaang mahulog sa floor. Kasi hindi siya katulad nung ibang magazine na merong parang plastic, katulad ng Glock, may plastic. So, yun. Ito kasi sa kanya, yung pinaka-base plate niya, yung mismong bakal na eh. So, kailangan ingatan mo siya para hindi siya masisira. Okay? So, yun. Open chamber. So, yan. Hilahin ko. Tapos, so, nung hinila ko siya, okay. So, hinila ko siya, di ba? Pag binitawang, hindi. Kaya, saan yun? Ayan, bumabalik, pumapasok. So, ayan, di ba? Ang dahilan kasi, pagkahila ko, tendency ito, parang tinulak na ito pababa. Ayan, parang pa ganyan. Ayan. Kaya, umabante. Pero kasi hindi naman lahat yun ng unit gano'n eh. So, yun lang, in-explain ko lang. Kaya, nagiging gano'n siya. Okay? Para lang, pwede mong ibaba ng gano'n, pwede mong i-push. Pero baka kasi hindi ko kabisado eh sa mga high cap, hindi ko kabisado. Pero parang mas makapal naman yata yung tunnel na to compared sa mga Glock, no? So, sa Glock kasi may spring, ito kasi walang spring to eh. Yung mga ganito walang spring eh. So, yun, okay naman. Pag binaba mo, pumapasok siya. So, kayo, bahala na kayo, diskarte nyo. Kung gusto nyo siya gamitin o hindi, it's up to you. Okay? Basta ngayon, sa brand new unit, okay naman siya. Okay? So, yun sir. Hammer down. Huwag makakalimutan yung hammer down pagkapos mo na siya gamitin. Okay? Para kung sakasakali ipasok mo yung magazine, walang mangyayari. Okay? Kasi pag hindi mo hinammer down, pag pinasok natin yung magazine, puputok yun kahit walang bala. Kasi airsoft lang to. Okay? So, yun sir. Okay na tong unit nyo. Tapos yung extra magazine, tetestingin ko na lang mamaya. Kakargaan ko ng gas, check natin kung may singaw. Pag walang singaw, okay na yun. Kasi never pa naman ako nagkaroon ng issue with yung mga magazine na hindi gumagana. Never pa naman. So it's always on kung may singaw lang o wala. Ganun. So syempre pag may singaw, ayusin ko muna yung singaw niya. Parang ganun. Minsan kasi maluwag yung screw. For the single stock kasi, nasa loob siya. So, kunwari, kung sakasakali lang naman may singaw to, kailangan medyo kakalasin mo to. Yan, to. Ito mo yung pin. Yan, tatanggalin mo yung pin na yan. Ipo-push out mo. Push, push. Push, push. Dalawang pin niya, tatanggalin mo. Tapos itong isang buo na to yung ilalim, hihilain mo yan. Tapos doon mo makikita sa loob, meron pang parang may nakakabit pa yan eh, naka-connect or something. So kakalasin mo yun, tapos doon, hihigpitan mo yung valve. Parang gano'n. So, yun yung gagawin natin. Kung sakasakaling may singaw yung isang mag. Kasi ito walang singaw to eh. Okay? Okay na to eh. Okay. So, ayun Sir Mark. Thank you for your order. Until next transaction po, always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po sir. Bye-bye.